Ako si Ella Mutas, bali, ako ay FBP, full-blooded Pasayenyo. So, naninirahan ako dito sa Pasay, mahigit sa 4 na dekada. Dito ako ipinanganak. Dito, sabi ni Sir PJ, kanina nanirahan daw siya sa Cabrera ng 4 na taon. Isang lista ko. 4 na dekada. Ako ay pinanganak sa Pasay, dito sa may, tawag dito, diba, dito sa may Tramon. Dito rin ako lumaki, dito ako nag-aral. At dito rin ako naninirahan. Maraming beses na rin na nag-attempt na umalis sa Pasay, kaya lang parang lagi akong hinihila pabalik sa Pasay. Ewan ko kung anong meron dito. At kasalukuyan din, nagtatrabaho, no? Naninilbihan dito sa isang pribadong paaralan sa Makapagal. Kasama ko dito sila, Doc E, tsaka si Sir Joe. At kasama ako sa grupo ng Pasay Writers Workshop na inilunsad noong Agosto ng nakaraang taon bilang pagbubukas sa buwan ng bigat kasaysayan. At dahil kasama rin ako doon na nahingian na magbigay at mag-ambag sa akda ng baka ma-preempt ko yung sa Pasay Writers, bilang produkto ng Pasay Writers Workshop, maglalabas kasi ng libro. So, nakapag-ambag din ako at isang responsibilidad din para sa akin na bilang isang full-blooded Pasayenyo na mag-contribute dun sa aking akda na iyon. At ang aking akda ay pinamagatang reklamosyon sa Pasay. Bali, reclaiming Pasay kasi yung pinaka-tema namin. So, isa siyang reklamo sa pag-reclaim sa Pasay. At isa itong composite experience ko at ng mga nakakausap kong taxi drivers papasok sa eskwelahan. Tuwing nalalaman ng mga manong taxi drivers na ako ay nasa akademya, tila may pangangailangan silang ipahayag ang kanilang mga saloobin sa isyung palipunan o kaya na may hikayatin ako sa isang debate. Kadalasan ay nakikinig lang ako, tumatango o ngumingiti sa kanilang kwento at reklamo. Dahil una, maikli lang ang aking biyahe sa Pasay at pangalawa, maikli lang din ang aking buhay. Mahirap kasi pakalmahin ang mga manong na jeep na nasa Almibela. Ngunit may mga pagkakataon na imbes magpa-shortcut ay nagpapaikot pa ako sa iba't ibang U-turn sa kahabaan ng Makapagal para marinig na gusto at buo ang kanilang mga hinaing. At sa mga sari-saring sesyong reklamo na aking napakinggan, iisa ang talagang tumatak sa akin. Bandang Enero 2020, una kong narinig ang mga kwento at reklamo tungkol sa partikular na mga pasaherong dayuhan. Andiyan ang mga lasing na kung gaano kagarapal ang kilos at pananalita ay ganoon din kasula-sulasok ang mga hiningang amoy alak. Kwento ng isang driver na bago pa man i-mandate ang pagsusuot nito, naka-face mask na raw siya. Hindi dahil sa COVID, kundi para makaiwas sa kakaibang amoy dayuhan na pinaghalong maasim na pawis at sumisingaw na alkohol. Ang face mask din daw ay pagtakip sa kanyang bibig na gusto nang magpakawala ng maaanghang na salita. Kundi kaya pagtago sa kanyang lupot at galit na mukha sa dayong bastos na kahit sa loob ng taxi ay dinudura. Nang itanong ko kung bakit sila nagtitiis sa dalawang mga pasahero, iisa rin ang kanilang mga sagot. Ma'am, higit pa sa triple ang kanilang mga bayad. At minsan ay nauunsihan pa namin sila. Lalo na kapag alam namin na bagong salta sila sa lugar. Pare-pareho ang kanilang mga kwento. Sa iisang grupo ng mga dayuhan, sa tingin ko naman alam nila kung ano yung grupo ng dayuhan na inihahatid nila sa paligid lang ng Rojas, Makapagal at Jokno. Ito ang naging regular na ruta kung saan isang ikot lang mula Heritage hanggang MOA ay kumikita din umano ang mga drivers ng 500 kada pasahero. Higit pa kung hindi napapansin na perang asul pala ang nailapot, imbis na dilaw, marahil sa kalasingan o kahambugan. Karamihan sa mga pasahero ay maasta na tila mga lokal at ang mga drivers ang dayo na dapat silang pagsindihan. Ang mga pasaherong Pinoy nga raw ang pahinga nila.
ika nga a breath of fresh air in an otherwise putrid smelling taxi cab. Minsan ay pabiro, na hindi talaga biro, kung naging nasabi na ano, biruin po ninyo habang binabaybay yung reclamation area, kailangan din i-reclaim natin ang ating espasyo sa sariling lugar at bansa, ano? Napabuntong hininga na lang si Manong taxi driver nang walang suot na face mask. Nang magkaroon ng sunod-sunod na raid sa mga hubs sa Pasay, nabawasan na nila mga pasahero na iwan. Maraming mga condominium units at floors na naging bakante. Ang ilang mga authentic restaurants at groceries ay nagsipagsara na. Ang mga puting luxury vans na paikot-ikot sa kalsada ay tila kumonti na rin. Nabawasan din ng gusto ang kita ng mga taxi drivers na bumabaybay ng Rutang Rojas, Makapalan at Jokno. Malungkot at nakakahinayang, pahayag ng ilang nakakausap ko, pero nakakagaan din ng loob, ayon naman din sa karamihan. Unti-unting nagiging Pasay na raw uli ang Pasay at hindi extended province ng mga dayuhan. At mas mabuti na raw ito sa ngayon. Ayon sa isang manong, may mga kwento pa rin naman. Ngunit kahit paano, tila nagkakaisa na ang mga taxi drivers at pasaherong Pinoy sa kanilang reklamo sa kasalukuyan. Ang pag-reclaim ng trilyong pisong nakaw sa kaban ng bayan. At ito ang isang bagay na hindi raw dapat kailanman isip. At sa kasalukuyan, inaabangan ko na rin ang mga reklamong sesyon sa mga susunod pang mga buhay. Maraming salamat.